Napakasigla ng boses ni Kate, umalingaw-ngaw sa buong gymnasium. Kapag nanalo ka, papakasalan kita. Nagniningning ang kanyang gintong buhok sa ilalim ng ilaw ng spotlight at ang kanyang asul na mga mata ay nakatitig lamang sa iisang tao. Sa ibabaw ng ring, si Marco Reyes ay tila huminto ang puso. Namula ang mukha ng labinsina, taong gulang na Pilipinong binata. Sinabi ba talaga ni Kate iyon? Ang lahat ng tingin ay nakatuon kay Kate. Bakit kaya sasabihin sa kanya ng pinakapopular na babae sa eskwelahan ang ganoong bagay? Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Ano raw? Anong sinabi ni Kate? Seryoso ba siya? Sa Asia nung iyon, may mga estudyanteng hindi makapaniwala. Ang iba naman ay kinuha ang kanilang mga smartphone at nagsimulang mag-record. Alam nilang intuitively na ang sandaling ito ay magiging bahagi ng kasaysayan ng paaralan. Sa kabilang dulo ng ring, mahigpit na kinuyom ni Tyler Wilson ang kanyang mga kamao. Baluktot sa galit ang mukha ng anak ng principal. Ang Pilipinong iyon, paano niya nagawa iyon? Nagniningas ang puot sa mga mata ni Tyler. Hindi niya kailanman papayagan na sabihin ni Kate, ang babaeng matagal na niyang gusto, ang ganoong bagay sa isang bagong lipat na walang kwenta. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang isinusuot ang kanyang guwantes. Bakit nga ba niya narating ang ganitong sitwasyon? Ilang linggo pa lang ang nakakaraan para siyang isang transparent na tao lamang sa paaralan. Habang tinatamaan ng ilaw ng ring ang mukha ni Marco, nagsimulang bumalik ang kanyang mga alaala, ang araw na nagsimula ang lahat. 3 linggo na ang nakalipas. Ang ingay ng koridor, ang tawanan ng mga bata, at ang biglang sigaw ng isang babae. Sa panahong iyon, hindi pa alam ni Marco na ang maliit niyang katapangan ay magdudulot ng ganoon kalaking pagbabago. Nakita niya ang mahabang koridor ng Mabuhay Academy, puno ng mga estudyante sa oras ng tanghalian. Ngunit sa isang sulok ng koridor, may nangyayaring hindi maganda. Kinukuha ni Marco ang kanyang libro mula sa kanyang locker, tahimik at hindi napapansin gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Papalapit na ang sandali na magpapabago sa kanyang buhay. Ang koridor sa oras ng tanghalian ay abala sa mga estudyante gaya ng dati. Ngunit sa isang sulok, may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Ilang lalaki ang nakatayo, nakapalibot sa isang babae. Kate, may oras ka ba mamaya? Magsine tayo. Dali. Bakit ka ba umiiwas? Magkaibigan naman tayo, di ba? Sila sina Brad, Mark at David, mga kasama ni Tyler. Sila ang mga sikat na siga sa paaralan. Malalaki ang kanilang katawan at magaspang ang kanilang mga boses. Nakasandal si Kate sa pader at hindi komportable niyang iniling ang kanyang ulo. Talagang hirap si Kate. Hindi niya alam kung paano makalabas sa sitwasyong ito. Alam niyang walang mabuting maidudulot ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Pasensya na, pero busy ako. Maingat na sabi ni Kate, ngunit hindi umatras ang mga lalaki. Sa halip, mas lumapit pa sila. Anong busy? May ginagawa ka ba sa paaralan? Takot ka ba sa amin? Magkaibigan lang naman tayo. Marahang hinawakan ni Brad ang braso ni Kate. Napatalon si Kate sa gulat. Ang ibang estudyante ay dumadaan at nagpapanggap na hindi nakikita ang sitwasyon. Walang sino man ang nagtangkang tumulong. Sa panahong iyon, narinig ni Marco ang ingay habang tahimik niyang inaayos ang kanyang mga libro sa locker. Tumingin siya at nakita ang isang babae na pinapalibutan ng ilang lalaki. Si Kate iyon. Kilala ni Marco si Kate. Siya ang pinakamaganda at pinakapopular na estudyante sa paaralan, ang ace ng cheerleading team at ang vice-presidente ng student council. Ngunit ngayon, iba ang kanyang ekspresyon takot. Medyo kakaiba ang sitwasyon na iyon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Nais niyang tumulong, ngunit wala siyang lakas ng loob. Isa lamang siyang tahimik na transfer student at sila ang mga sikat na estudyante sa paaralan. Kate, bakit ka ba ganyan kasing lamig? Inilagay ni Mark ang kanyang kamay sa balikat ni Kate. Nagulat si Kate at umurong, ngunit hinarangan siya ng pader. Pakiusap, tigilan niyo na ako. Nanginginig ang boses ni Kate. Wala na ang kanyang dating kumpiyansa. Nagtawanan ang mga lalaki, nalilibang sa reaksyon ni Kate. Anong kinatatakutan mo? Anong gagawin namin sa'yo? Bakit ka ganyan umiiwas? Magkaibigan lang naman tayo. Sinubukan ni David na hawakan ang baba ni Kate. Mariing ipinikit ni Kate ang kanyang mga mata at iniiwas ang kanyang mukha.
Lumalala ang sitwasyon. Hindi na kayang tignan ni Marco. May mainit na pakiramdam na umusbong sa kanyang dibdib. Laging sinasabi ng kanyang ama, ang paggawa ng tama ay nangangailangan ng lakas ng loob. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ito mas mahalaga. Inilagay ni Marco ang kanyang libro sa locker at dahan-dahang lumakad patungo sa kanila. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi huminto ang kanyang mga paa. Pasensya na po. Nanginginig ang boses ni Marco, ngunit malinaw itong narinig. Tumingin ang mga lalaki kay Marco. Sino to? Hindi ba tang Asyano yang transfer student? Yung laging nag-iisa? Tinitigan ni Brad si Marco mula ulo hanggang paa. Mas maliit ito sa kanya at mukhang mahina ang katawan. Anong kailangan mo? May sasabihin ka ba sa akin? Huminga ng malalim si Marco. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sinubukan niyang magsalita ng malinaw hanggat maaari. Ang estudyanteng iyan. Ayaw niya po. Pwede po bang tigilan niyo na? Agad na tumahimik ang koridor. Ang ilang estudyanteng dumadaan ay huminto at nakatingin. Isang bagong lipat na Pilipino ang lumaban sa mga sikat na estudyante ng paaralan. Ngumiti si Mark at lumapit kay Marco. Anong sabi mo? Anong sinabi mo sa amin ngayon? Nakatitig si Kate kay Marco na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Ang tahimik na Pilipinong estudyante ay lumabas para tulungan siya, ni minsan hindi pa sila nag-uusap sa paaralan. Bumilis ang tibok ng puso ni Kate, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ibang dahilan. Hindi siya makapaniwala na may isang tao na naglakas loob para sa kanya. Bakit kaya ako tinutulungan ng estudyanteng iyon? Nakita ni Kate ang nanginginig at takot na mukha ni Marco. Alam niyang takot din ito, ngunit pilit siyang lumalaban para sa kanya. Oy, makikialam ka sa usapan namin? Dinikit ni David ang kamay niya sa dibdib ni Marco. Umurong si Marco ngunit hindi siya natumba. Ako lang. Mas lalong nanginginig ang boses ni Marco, ngunit hindi siya umatras. Tinitigan niya si Kate at sinabi, okay ka lang? Sa sandaling iyon, nanlambot ang puso ni Kate. Si Marco, na nasa mas mahirap na sitwasyon kaysa sa kanya, ay nag-aalala pa rin sa kanya. Salamat. Maraming salamat, mahinang sagot ni Kate. Sa sandaling iyon, galit na sinunggaban ni Brad ang balikat ni Marco. Oy, sino ka para makialam sa usapan namin? Lumayas ka. Nang sandaling iyon, narinig ang pamilyar na boses mula sa dulo ng koridor. Anong ginagawa niyo diyan? Si Tyler Wilson iyon. Lumalapit siya ng mabilis, ang anak ng principal. Agad na kinabahan ang kanyang mga kasama. Tyler. Kami lang naman. Ngunit ang atensyon ni Tyler ay hindi kina Brad o Mark. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Kate. At nang makita niya si Marco na nakatayo sa tabi nito, namutla ang mukha ni Tyler. Kate, okay ka lang? Tanong ni Tyler sa malambing na boses. Ngunit ang tingin niya kay Marco ay malamig. Tumango si Kate. Oh, tinulungan ako ng estudyanteng ito, sabi ni Kate habang itinuturo si Marco. Lalo pang umitim ang ekspresyon ni Tyler. Pilit nang umiti si Tyler at sinabi kay Marco, salamat. Anong pangalan mo? Naramdaman ni Marco ang nakatagong pagbabanta sa likod ng pekeng ngiti. Ngunit totoo siyang sumagot, Marco po. Marco, mabuting pangalan. Salamat. Talaga. Marahang tinapik ni Tyler ang balikat ni Marco. Sa labas, parang nagpapasalamat siya. Ngunit may babala ang paghawak na iyon. Lumapit si Kate kay Marco at mahinang sinabi, maraming salamat talaga, Marco. Wala yun, sagot ni Marco. Oo, maraming salamat talaga. Mainit ang tingin ni Kate. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong damdamin, ngunit hindi niya alam na ang sandaling ito ay lubusang magpapabago sa kanyang kapalaran. Pagkatapos ng insidente sa koridor, formal na kumalma si Tyler, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalburuto sa galit. Habang papunta sa opisina ng principal, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang Pilipinong iyon, paano niya nagawa iyon sa harap ko? 3 taon nang interesado si Tyler kay Kate. Itinuturing niya ang sarili bilang hari ng paaralan at naniniwala siya na si Kate ay natural na para sa kanya. Ngunit isang bagong lipat na walang kwenta ang umagaw sa kanyang lugar. Isang mapanganib na ilaw ang namuo sa asul na mga mata ni Tyler. Hindi ko papayagan ang Pilipinong iyon. Kinabukasan,
Tahimik na pumasok si Marco sa paaralan gaya ng dati. Naalala niya ang nangyari kahapon at bahagyang ngumiti. Masaya siya na nakatulong siya kay Kate. Ngunit hindi na malaya ni Marco na nakabantay sa kanya ang mga kasama ni Tyler sa iba't ibang sulok ng koridor. Oy, nandyan na siya. Anong sabi ni Tyler? Sabi niya, paglaruan niyo siya. Nagsulyapan sina Brad, Mark at David. Nakatanggap na sila ng espesyal na misyon mula kay Tyler. Matapos ang klase, habang lumalabas si Marco sa koridor, lumapit si Mark sa kanya. Sa labas, kunwari ay palakaibigan siya. Oy Marco, salamat pala kahapon. Medyo naguluhan si Marco. Isa siya sa mga estudyanteng hindi natuwa sa kanya kahapon. Wala yon. Hindi. Maraming salamat talaga. Nga pala, may pinanggalingan ka ba? Saan ka ba galing? Magalang na tanong ni Mark, ngunit naramdaman ni Marco na may kakaiba. Bakit siya biglang nagpakita ng interes sa kanya? Sa sandaling iyon, malakas na tinapik ni Mark ang balikat ni Marco habang nagbibiro. Oy, kailangan mong sabihin sa amin ang mga ganyang bagay. Takot ka ba sa amin? Oras na English class. Ang principal, na ama ni Tyler, ang direktang nagtuturo ng English. Ngayon, oras na para magpakilala. Marco Santiago, lumabas ka sa harapan at ipakilala ang sarili mo. Nagulat si Marco. Hindi niya narinig na siya ang sunod na magpapakilala. Ngunit hindi siya makatanggi, kaya lumabas siya. Hello, ako po si Marco Santiago. Galing po ako sa… Teka, putol ni Tyler habang nagtaas ng kamay. Sir, parang medyo mali ang bigkas ni Marco. Pwede po ba siyang ulitin? Tumahimik ang buong klase. Namula ang mukha ni Marco. Alam niyang may problema sa kanyang bigkas, ngunit talagang nakakahiya na mapansin ito ng hayagan. Oras na ng tanghalian. Tahimik na kumuha si Marco ng kanyang pagkain at umupo sa sulok gaya ng dati. Ngunit ngayon, may kakaiba. Lumapit si David sa mesa ni Marco, may dalang plato ng pagkain na puno ng ketchup. Oy, pwede ba akong umupo dito? Bago pa sumagot si Marco, kunwari ay aksidenteng nahulog ni David ang kanyang tray. Kumalat ang ketchup at spaghetti. Tumalsik ang gata sa shirt at pantalon ni Marco. Nagulat si Marco at tumayo, ngunit sira na ang kanyang damit. Sorry, hindi ko sinasadya. Malakas na humingi ng tawad si David, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata na sinadya niya iyon. Nagsimulang magbulungan ang buong cafeteria habang nakatingin kay Marco. Ang ilang estudyante ay nagtawanan, ang iba naman ay may tingin ng awa. Wow, sira na ang damit niya. Kawawa naman siya. Pero parang may nangyari sila ni Tyler kahapon. Nagmadaling pumunta si Marco sa banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at talagang nakakaawa ang kanyang hitsura. Ang pulang ketchup ay kumalat na parang mancha sa kanyang puting shirt at may sarsa din sa kanyang pantalon. Hindi ito aksidente. Naisip ni Marco habang pinupunasan ang kanyang damit ng tubig. Malinaw na nangyari ito dahil sa nangyari kahapon, ngunit hindi siya nagsisisi. Dahil alam niyang tama ang ginawa niya sa pagtulong kay Kate. Sa sandaling iyon, nakita ni Kate si Marco habang dumadaan sa harap ng banyo. Nagulat siya nang makita ang sira-sirang hitsura nito. Marco, anong nangyari sa'yo? Nag-aalala na tanong ni Kate. Nagmamadaling umiling si Marco. Wala to. Aksidente lang. Ngunit hindi bobo si Kate. Nang pagdugtungin niya ang nangyari kahapon at ang sitwasyon ngayon, naramdaman niyang may kakaiba. Dahil ba sa nangyari kahapon, mayroon bang namuo ang pagkakasala sa boses ni Kate? Naisip niya na baka nabubuli si Marco dahil sa kanya. Nakita ni Marco ang nag-aalalang ekspresyon ni Kate. Alam niyang sinisisi niya ang sarili, kaya ngumiti siya at sumagot. Okay lang ako, aksidente lang to. Ngunit hindi naniwala si Kate sa kanyang mga salita dahil nakita niya sa mga mata ni Marco na nagsisinungaling siya. Pasensya na. Talagang pasensya na dahil sa akin kaya nangyari to. Hindi, matigas na sabi ni Marco. Hindi ako nagsisisi. Ang nangyari kahapon at ang nangyari ngayon, okay lang ako. Nanlambot ang puso ni Kate. Kahit nahihirapan si Marco dahil sa kanya, sinasabi niyang okay lang siya. Nagpapasalamat siya at naaawa rin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tyler mula sa dulo ng koridor. Nang makita niyang magkasama sina Kate at Marco, nagbaluktot ang kanyang mukha. Kate, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tyler habang papalapit. Agad na kinabahan si Kate.
Gusto ko lang sanang malaman kung may nangyari kay Marco. Anong nangyari sa damit niya? Peke na nag-aalala na tanong ni Tyler. Alam ni Marco ang pagpapanggap ni Tyler, ngunit wala siyang sinabi. Wala to, maikling sagot ni Marco. Ngumiti si Tyler na may kasiyahan. Simula sa araw na iyon, naging impyerno ang buhay ni Marco sa paaralan. Araw-araw, may nangyayaring panunukso. Kapag naglalakad siya sa koridor, mayroong sadyang bumubunggo sa kanyang balikat. Sa klase, may nagtatapon ng lapis o pambura. Nawawala o napupunit din ang mga libro sa kanyang locker. Ngunit ang pinakanakakainis ay ang lahat ng ito ay nangyayari nang kunwari ay aksidente lamang. Walang ebidensya, kaya hindi siya makapagsumbong. Malayo na nakatingin si Tyler at may kasiyahan. Nakikita niya kung paano dahan-dahang lumiliit ang Pilipinong iyon. Ang hero na nagpapanggap sa harap ni Kate ay ngayon ay nakatungo na lamang sa isang sulok. Ngayon, alam mo na kung sino ang hari ng paaralan. Malamig na ngumiti si Tyler. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na paghihiganti ay magsisimula pa lamang. Gabi-gabi, nakahiga si Marco sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. Takot siya sa paaralan, ngunit hindi pa rin siya nagsisisi. Dahil alam niyang tama ang ginawa niya sa pagtulong kay Kate. Ngunit mag-isa siya, wala siyang masabihan. Naisip niyang masyadong mag-aalala ang kanyang ina kung sasabihin niya. Ngunit paminsan-minsan, kapag nagkakasalubong sila ni Kate sa koridor, ang mainit niyang ngiti ay nagsisilbing pampaginhawa. Sa isang ngiti na iyon, na kaya niyang harapin ang araw, kaunting tiis pa, sinasabi ni Marco sa kanyang sarili habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Ngunit hindi pa niya alam na may mas malaking pagsubok pa ang naghihintay sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ang pambubuli. Sa tuwing nakikita ni Kate si Marco sa koridor, sumasakit ang kanyang puso. Mas naging tahimik siya kaysa dati at laging nakatungo ang kanyang ulo habang naglalakad. Kasalanan ko, to. Talagang kasalanan ko to. Sinisi ni Kate ang sarili. Dahil alam niyang mula nang tulungan siya ni Marco, patuloy na may nangyayaring kakaiba. Ang insidente sa tanghalian, ang mga nawawalang libro sa locker, ang mga banggaan sa koridor. Lahat ay hindi maaaring aksidente. Alam ni Kate na gawa iyon ni Tyler at ng kanyang mga kasama. Sa oras ng tanghalian, hinanap ni Kate si Marco sa library. Nakaupo siya mag-isa sa isang sulok, nagbabasa ng libro. Mukha siyang mas malungkot kaysa dati. Naglakas loob si Kate na lumapit kay Marco. Marco, may oras ka ba? Nagulat si Marco at tumingin. Hindi siya makapaniwala na nilapitan siya ni Kate. Oo. Umupo si Kate sa tapat ni Marco at maingat na nagsimulang magsalita. Pasensya na talaga dahil sa akin kaya nangyari to sa'yo. Nakita ni Marco ang nag-aalalang ekspresyon ni Kate. Alam niyang nahihirapan si Kate dahil sa kanya. Kaya taos-puso siyang sumagot. Okay lang ako. Talagang okay lang. Talaga? Bakit okay ka lang? Hindi ba't mula nang tulungan mo ako, may nangyayaring kakaiba? Hindi ako nagsisisi. Matigas ang boses ni Marco. Sa mga salitang iyon, nanlambot ang puso ni Kate. Bakit? Bakit hindi ka nagsisisi? Kahit nahihirapan ka dahil sa akin? Medyo nag-atubili si Marco bago totoo siyang nagsalita. Dahil tama ang ginawa ko at bahagyang namula ang mukha ni Marco. Masaya ako na nakatulong ako sa iyo. Nang marinig ni Kate ang mga salita ni Marco, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang talagang gwapo si Marco na sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas niya dahil sa kanya ay hindi nagsisisi. Ito ba ang pakiramdam? Ito ba ang pag-ibig? Naramdaman ni Kate ang isang damdaming hindi pa niya nararanasan. Naramdaman niya na nagbabago ang kanyang tingin kay Marco. Marco, salamat. Maraming salamat talaga, mahinang sabi ni Kate. Sa sandaling iyon, may kakaibang simoy na umagos sa pagitan nilang dalawa. Simula sa araw na iyon, nagsimulang magpakita ng kaunting interes si Kate kay Marco. Hindi niya ito ipinapakita sa labas, ngunit sa sarili niyang paraan, gusto niya itong tulungan. Isang umaga, nang buksan ni Marco ang kanyang locker, nakakita siya ng isang maliit na pakete ng Band-Aid. May nakakita siguro na nasugatan ang kanyang tuhod sa klase ng PE kahapon. Walang nakasulat na note, ngunit alam ni Marco kung sino ang naglagay.
Sa dulo ng koridor, nakatingin si Kate sa kanya. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, agad na umiwas si Kate, ngunit nakita niya na namumula ang mukha nito. Kinabukasan, nahulog ni Kate ang kanyang ballpen sa klase ng English. Agad na pinulot ito ni Marco, na nakaupo sa tabi niya, at ibinigay sa kanya. "Salamat," mahinang sabi ni Kate. Nang magkadikit ang daliri ni Marco sa kamay ni Kate, bumilis ang tibok ng puso nilang dalawa. Nagpatuloy ang maliliit na bagay na ito. Pinupulot ni Marco ang mga gamit na nahuhulog ni Kate at nag-aalala si Kate sa mga sugat ni Marco. Hindi sila gaanong nag-uusap, ngunit dahan-dahang lumalaki ang kanilang interes sa isa't isa. Isang araw sa tanghalian, nagkita sina Marco at Kate sa koridor. Dahil may ibang estudyante sa paligid, hindi sila makapag-usap, ngunit binigyan ni Kate si Marco ng isang maliit na ngiti. Mahiyain ding ngumiti si Marco pabalik. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Kate. Talagang mainit ang ngiti ni Marco, ngunit hindi nila alam. Nasa malayo, nakatingin si Tyler sa lahat ng ito. Galit ang mukha niya. Anong ginagawa ng mga iyon? Nagalit si Tyler. Sa kabila ng lahat ng pambubuli na ginawa niya, hindi sumusuko si Marco, at sa halip, tila mas lalo pa silang naging malapit ni Kate. Kailangan kong maging mas matindi. Nagbigay ng senyas si Tyler sa kanyang mga kasama. Kung hanggang ngayon ay laro lamang, oras na para maging mas matindi. Matapos ang klase, pumunta si Marco sa gymnasium. Ito ang lugar kung saan siya nagtatrabaho bilang janitor. Dito lang siya nakakaramdam ng kapayapaan. Ngunit ngayon, may kakaiba. Sa pasukan ng gymnasium, naghihintay si Kate. "Marco, Kate, anong ginagawa mo dito?" Medyo nagatubili si Kate bago nagsalita. Kasi parang nag-iisa ka lang. "Okay lang." Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Nag-aalala ba si Kate at kinukumusta siya? Umupo sila sa isang sulok ng gymnasium at sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng totoong pag-uusap. "Nagbaboxing ka?" Tanong ni Kate habang nakatingin sa punching bag at ring sa loob ng gymnasium. Naglilinis lang ako. Part-time job ko to." "So, hindi ka marunong sa boxing?" Medyo nag-atubili si Marco. Bumalik ang kanyang mga alaala sa kanyang ama. "Medyo tinuruan ako ng tatay ko noong bata pa ako. Namaya pa ang tatay ko 5 taon na ang nakalipas." Agad na umitim ang ekspresyon ni Kate. "Pasensya na, hindi ko alam." "Okay lang, magandang alaala naman yon." Sa sandaling iyon, nakita ni Kate ang isang naiibang panig ni Marco. Isang binata na nagtatago ng kalungkutan, ngunit may malakas na puso. Isang mainit na puso na nag-aalala sa iba, kahit siya mismo ay nasa mas mahirap na sitwasyon. Bakit mo ako tinulungan? Ano ang tunay na dahilan?" Medyo nag-atubili si Marco bago totoo siyang sumagot. "Dahil tama lang ang ginawa ko. At nang makita kong takot ka, hindi ko lang kayang manatili na nakatayo." Nanlambot ang puso ni Kate. Ang ganitong pakiramdam, ang ganitong damdamin, ito ba ang simula ng pag-ibig? Naisip ni Kate habang papalabas sa gymnasium. Iba ito sa lahat ng nararamdaman niya sa mga lalaking nagustuhan niya noon. Hindi gwapo si Marco o sikat, ngunit may kakaiba sa kanya. Totoo at matapang, at isang puso na marunong magmalasakit sa iba. Ang ganoong puso ay bago kay Kate. Ito ba talaga ang pagmamahal? Buong paglakad pa uwi, iniisip ni Kate si Marco. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang kanyang mainit na puso, lahat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ganoon din si Marco. Ang pag-uusap nila ni Kate ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Hindi siya makapaniwala na ang pinakapopular na babae sa paaralan ay nagpakita ng interes sa kanya. Ngunit sa parehong oras, nag-aalala rin siya dahil sa mas lalo silang nagiging malapit ni Kate, mas malaking problema ang maaaring mangyari. Hindi kailanman mananahimik si Tyler. Gayunpaman, talagang masarap sa pakiramdam na ito. Nagpakita ng maliit na ngiti si Marco at nakarating sa kanyang bahay. Matagal na niyang hindi naramdaman na umiinit ang kanyang puso sa isang araw. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Marco, lubusang nagbago si Kate. Sa klase, palagi siyang sumusulyap kay Marco at sa tuwing nagkikita sila sa koridor, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Napansin ito ng kanyang mga kaibigan. "Kate, parang nagbago ka lately. Anong nangyari? Parang lagi kang tulala. May gusto ka na ba?" Namula si Kate at umiling. Hindi pa niya masabi sa kanyang mga kaibigan.
lalo na sa sitwasyon ni Marco ngayon. Sa oras ng tanghalian, nakita ni Kate si Marco na kumakain mag-isa sa malayo. Laging nakaupo sa sulok at tahimik na kumakain, mukha siyang malungkot. Gusto kong umupo sa tabi niya, ngunit hindi makalakasan ng loob si Kate dahil sa mas lalo silang magiging malapit ni Marco, mas malaking kapahamakan ang maaaring mangyari sa kanya. Palagi niyang nararamdaman ang tingin ni Tyler. Sa sandaling iyon, nakita niya si Brad na lumapit sa mesa ni Marco. Mukhang may mangyayaring hindi maganda. "Oy, Marco, masarap ba ang tanghalian mo ngayon?" Peke na pala kaibigan na tanong ni Brad. Hindi inalis ni Marco ang kanyang pagbabantay at sumagot, "Oo." "Nga pala, parang madalas kayong mag-usap ni Kate ah. Nagiging close ba kayo?" Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Parang nalaman na nila. "Hindi, aksidente lang." "Aksidente? Ganoon ba? Aksidente?" Nagtawanan si Brad habang malakas na tinapik ang balikat ni Marco. Napasubsob si Marco at tumalsik ang sabaw sa kanyang shirt. "Oops, sorry. Naaksidente na naman ako." Hindi na kayang tignan ni Kate ang nangyari. Tumayo siya at lumapit kay Brad. "Brad, anong ginagawa mo? Ha? Kate? Aksidente lang to." "Aksidente? Nakita ko lahat. Sinadya mo yan, di ba?" Matigas ang boses ni Kate. Ang lahat ng estudyante sa cafeteria ay napatingin sa kanila. Naguluhan si Brad. Hindi pa niya kailanman nakitang ganito kagalit si Kate. "Kate, mali ang pagkakaintindi mo. Talagang aksidente to. Tigilan mo na. Huwag mo nang saktan si Marco." Sa mga salita ni Kate, tumahimik ang cafeteria. Ang pinakapopular na babae sa paaralan ay hayagang pinagtanggol ang tahimik na Pilipinong transfer student. Naguluhan si Marco. Nagpapasalamat siya na pinagtanggol siya ni Kate, ngunit naisip niyang mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. "Kate, okay ka lang? Baka talagang aksidente lang?" Sinubukan ni Marco na pakalmahin si Kate, ngunit hindi siya umatras. "Hindi, Marco. Hindi ito aksidente. Alam ko lahat." Tinitigan ni Kate si Brad at sinabi, "Kung gagawin mo pa yan ulit, hindi na ako mananahimik." Malayo na nakita ni Tyler ang lahat ng ito at nagbaluktot ang kanyang mukha. Hindi niya kayang tanggapin na nagagalit si Kate sa kanyang mga kasama dahil sa Pilipinong iyon. Talagang lumabis na siya. Mahigpit na kinuyom ni Tyler ang kanyang mga kamao. Kung dati ay hindi direkta lamang ang pambubuli niya, ngayon ay oras na para direktang kumilos. Nagbigay siya ng senyas kay Brad. Tumango si Brad at umatras. Ngayon, si Tyler na ang susunod. Pagkatapos ng klase, muling bumisita si Kate sa gymnasium. Nais niyang makipag-usap pa kay Marco. Sa nangyari sa tanghalian, mas lalo pang tumibay ang kanyang damdamin. Ayoko nang itago. Pagpasok niya sa gymnasium, nakita niya si Marco na sumusuntok sa punching bag. May kakaibang kalungkutan sa kanyang likod. "Marco!" Lumingon si Marco. Nagulat siya nang makita si Kate. "Kate, nandito ka na naman?" "Oo, pasensya na sa nangyari sa tanghalian. Baka mas lalo kong ginawang komplikado ang sitwasyon." Umiling si Marco. "Hindi, salamat. Sa unang pagkakataon, may nagtanggol sa akin." Nanlambot ang puso ni Kate. "Marco, totoo akong magtatanong. Okay ka lang ba talaga sa lahat ng nangyayari sa'yo dahil sa akin?" "Oo, okay lang ako." "Bakit? Bakit mo sinasabing okay ka lang? Siguradong nahihirapan ka." Medyo nag-atubili si Marco bago totoo siyang nagsalita. "Dahil nakakausap kita." Sapat na yon. Namula ang mukha ni Kate. Naramdaman niya ang taos-pusong damdamin ni Marco. "Marco, totoo din akong magsasabi, naglakas loob na," sabi ni Kate. "Sa tingin ko, gusto kita." Lumaki ang mga mata ni Marco. Hindi siya makapaniwala. "Di talaga? Totoo?" "Oo. Sa simula, naaawa ako sa'yo. Naaawa ako na nahihirapan ka dahil sa akin. Ngunit ngayon, iba." Lumapit si Kate ng isang hakbang. Ang iyong mainit na puso, ang iyong matapang na kilos, ang iyong pagmamalasakit sa iba, lahat ng ito ay gusto ko. Parang sasabog ang dibdib ni Marco. Para itong isang panaginip. "Ako din. Gusto din kita." Nanginginig ang boses ni Marco. Mula noong una kitang nakita sa koridor. "Oo. Mula sa sandaling tinulungan kita, lagi kitang iniisip." Nagkatinginan silang dalawa. Wala nang iba sa gymnasium kundi sila at tila huminto ang oras.
Hinawakan ni Kate ang kamay ni Marco. Nanginginig ang kamay ni Marco. Takot ka ba? Oo, parang panaginip. Ngumiti si Kate. Hindi ito panaginip, totoo ito. Umupo silang dalawa sa isang sulok ng gymnasium. Hawak-hawak ang kamay. Ano kaya ang mangyayari sa atin, Marco? Hindi ko alam. Ngunit, tinitigan ni Marco si Kate. Pakiramdam ko, kaya kong gawin ang kahit ano basta't kasama kita. Uminit ang puso ni Kate. Ganoon din ako. Ano man ang mangyari, kakampi mo ako. Totoo ba? Totoo. Ito ang kanilang unang pangako. Ngunit hindi nila alam na ang pangakong ito ay agad na susubukan. Mula sa labas ng bintana ng gymnasium, nakatingin si Tyler sa lahat ng ito. Si Kate at Marco na magkahawak kamay at nagkatinginan habang ngumiti. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanyang galit. Talagang tapos na. Hindi ko na kaya. Nagalit si Tyler habang papalabas ng gymnasium. Ngayon na ang oras para isakatuparan ang kanyang tunay na plano upang lubusang pahiyain ang Pilipinong iyon at upang malaman ni Kate kung sino ang tunay na lalaki sa ibabaw ng ring. Sa gabing iyon, nagmungkahi si Tyler sa kanyang ama. Tay, paano kung magdagdag tayo ng boxing match sa araw ng PE? Nagpakita ng interes ang kanyang ama, ang principal. Boxing? Interesting. Masisiyahan ang mga estudyante. Opo, makakatulong ito sa pagbuo ng malusog na sportsmanship. Isang malamig na ilaw ang namuo sa mga mata ni Tyler. Ngayon, handa na ang lahat. Gumawa siya ng perpektong pagkakataon upang lubusang talunin ang Pilipinong iyon sa ibabaw ng ring. Hindi pa alam ni Marco na ang kanilang pag-ibig ay malapit ng harapin ang pinakamalaking pagsubok. Kinabukasan ng Lunes, umalingaw-ngaw ang announcement sa buong paaralan. Sa lahat ng estudyante, mangyaring magtipon sa gymnasium. May mahalagang anunsyo. Nagbulungan ang mga estudyante habang papunta sa gymnasium. Magkasama ring naglakad sina Marco at Kate. Pagkatapos nilang kumpirmahin ang kanilang damdamin sa isa't isa kagabi, mas lalong nagningning ang kanilang mga mukha. Anong anunsyo? Kaya, curious na tanong ni Kate. Ewan ko, baka tungkol sa PE Day? Sagot ni Marco, ngunit hindi pa niya alam na ang anunsyong ito ay lubusang magpapabago sa kanyang kapalaran. Nang magtipon ang lahat ng estudyante sa gymnasium, umakyat si Principal Wilson sa entablado. Sa tabi niya, nakatayo si Tyler na may pagmamalaking ekspresyon. Mga estudyante, mayroon akong isang kawili-wiling balita na ibabahagi sa inyo. Ngayon, umalingaw-ngaw ang boses ng principal sa buong gymnasium. Napagdesisyonan naming magdagdag ng bagong event sa araw ng PE sa susunod na buwan at ito ay boxing. Agad na nagulantang ang gymnasium. Nagkatinginan at nagbulungan ang mga estudyante. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Boxing? Bakit boxing? Siyempre, para sa kaligtasan, gagamit tayo ng headgear at lahat ng protective gear, patuloy ang principal sa pagpapaliwanag. Hahatiin ito ayon sa kategorya at gagamit tayo ng tournament system para sa magwawagi. Magandang pagkakataon ito upang mapabuti ang pisikal at mental na lakas ng ating mga estudyante. Kinuha ng PE teacher ang mikropono. Ang pagpaparehistro ay bukas hanggang Biyernes ng linggong ito. Sana marami ang sumali. Nang matapos ang anunsyo at habang nagbubulungan ang mga estudyante, nakatuon ang tingin ni Tyler kay Marco. May nakakainsultong ngiti sa kanyang labi. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, ginawa ni Tyler ang kilos na parang sinasakal ang sarili gamit ang kanyang daliri. Isang malinaw na paghahamon. Naramdaman ni Marco na nilalamig ang kanyang likod. Intuitively, naintindihan niya na ang boxing match na ito ay hindi aksidente. Hindi rin nakaligtas kay Kate ang tingin ni Tyler. Nang makita niyang tinititigan si Marco, kinabahan siya. Marco, hindi ka naman siguro sasali sa boxing match, di ba? Siyempre hindi. Hindi ako interesado sa ganyang bagay. Sagot ni Marco. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala ni Kate. Patuloy na umiikot sa kanyang isip ang ekspresyon ni Tyler. Ilang araw pagkatapos, ipinatawag si Marco ng PE teacher. Sa PE classroom, sinabi ng teacher habang pinapakita ang mga dokumento, Marco Santiago, may nagrekomenda na sumali ka sa boxing match. Ha? Sino? Sino ang nagrekomenda sa akin? Si Tyler ang nagrekomenda sa'yo. Narinig ko raw na boxer ang tatay mo, kaya sigurado ka raw na magaling ka.
Naging blanko ang isip ni Marco. Nais ni Tyler na hilahin siya sa isang boxing match. Sir, hindi po talaga ako marunong sa boxing. Nagawa na namin ang registration form, huwag kang mag-alala. Pinakita ng teacher ang mga dokumento sa mesa. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Marco Santiago. Sir, hindi po ako ang nag-register. Nag-register si Tyler para sa'yo. Mukhang may mabuti kang kaibigan. Nawalan ng salita si Marco. Ito ang plano ni Tyler upang hilahin siya sa ring at hayagang ipahiya. Sir, hindi po talaga ako marunong sa boxing. Okay lang yan. Basta alam mo ang basics. At saka, gusto din ng principal ang paglahok mo. Ang ibig sabihin nito, kasama din ang principal, ang ama ni Tyler, sa planong ito. Sa tanghalian ng araw na iyon, ibinalita ni Marco ito kay Kate. Namutla ang mukha ni Kate. Ano? Pinilit ka nilang mag-register? Oo. Sa tingin ko, gawa ni Tyler. Kinuyom ni Kate ang kanyang kamao. Sobrang duwag ito. Pupunta ako sa principal at kakausapin ko siya. Huwag, Kate. Mas lalo lang magiging komplikado ang sitwasyon. Pinigilan ni Marco si Kate. Kung gayon, anong gagawin mo? Nagboxing si Tyler. Ikaw, nanginginig ang boses ni Kate. Halo-halo ang pag-aalala at galit. Matagal na nag-isip si Marco. Maaari siyang tumakas, ngunit iisipin niyang habang buhay siyang magiging duwag at nakakahiya din kay Kate. Kate, oo, susubukan ko. Ano? Hindi makapaniwala si Kate. Susubukan kong lumaban sa boxing match. Baliw ka ba? Delikado yan. Si Tyler ay talagang nag-aral ng boxing. Alam ko. Ngunit, hinawakan ni Marco ang kamay ni Kate. Ayoko nang tumakas at ayokong ipakita sa'yo na duwag ako. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Kate. Bobo, sino ang nagsabi na duwag ka? Maaari kang masaktan. Kate, okay lang ako. May makikita akong paraan. Pinunasan ni Marco ang luha ni Kate. Pangako. Pangako na hindi ka masasaktan? Pangako. Ngunit alam din ni Marco kung gaano kahirap tuparin ang pangakong iyon. Sa gabing iyon, naiwan si Marco mag-isa sa gymnasium. Matapos ang paglilinis, tahimik siyang nakatingin sa ring sa tahimik na gymnasium. Kailangan ko ba talagang umakyat diyan? Dahan-dahang lumapit si Marco sa ring. Hinawakan niya ito at naramdaman niyang mas matibay ito kaysa sa inaakala niya. Narealize niya na malapit na siyang harapin si Tyler sa ibabaw nito. Sa sandaling iyon, pumasok ang coach ng gymnasium. Marco, nandito ka pa rin? Coach Ben. Nakita ni Coach Ben ang ekspresyon ni Marco at naramdaman niyang may kakaiba. Anong nangyari? Hindi maganda ang mukha mo. Ipinaliwanag ni Marco sa coach ang lahat ng sitwasyon. Ang pagtulong niya kay Kate, ang pambubuli ni Tyler at maging ang pagpilit sa kanya na sumali sa boxing match. Tahimik na nakinig ang coach at sinabi, "Kaya, anong gagawin mo?" "Hindi ko alam, ngunit ayoko nang tumakas." Inilagay ni Coach Ben ang kanyang kamay sa balikat ni Marco. "Kung buhay ang tatay mo, anong sasabihin niya?" Medyo nag-isip si Marco. Ano kaya ang sasabihin ng tatay ko? Siguro sasabihin niya, "Gawin mo ang tama." Ngumiti ang coach. "Kung gayon, nasa iyo na ang sagot, di ba?" "Coach, pwede mo po ba akong tulungan?" Maingat na tanong ni Marco. "Gusto ko po sanang magsanay." Isang seryosong pagsasanay. Naging seryoso ang tingin ng coach. "Wala tayong masyadong oras. 2 linggo lang." "Alam ko, ngunit gusto ko pong subukan ang aking makakaya." Matagal na tinitigan ng coach si Marco bago tumango. "Sige, ngunit mahigpit ang pagsasanay na ito." "Handa ka ba?" "Opo." Sa unang pagkakataon, may tiwala sa boses ni Marco. Ngayon, talagang nagsisimula na ang tunay na paghahanda upang harapin si Tyler sa ibabaw ng ring. Sa gabing iyon, nakahiga si Marco sa kanyang kama at nag-isip. 2 linggo. Maaari ba siyang maging malakas nang sapat sa loob ng 2 linggo upang labanan si Tyler? Ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi na siya makakaatras at hindi niya kailangang biguin si Kate. Mahigpit na kinuyom ni Marco ang kanyang mga kamao. Lumitaw ang mukha ng kanyang ama. "Tatay, bantayan niyo po ako. 10 na araw na lang ang natitira bago ang laban sa ring." Sa gabing iyon, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Coach Ben, nilinis ni Marco ang office ng gymnasium. Sa pagitan ng mga lumang dokumento at mga librong puno ng alikabok,
nakita niya ang isang lumang sobre. Nakasulat sa sobre ang para kay Marco. Sulat kamay iyon ng kanyang ama. Nanginginig ang kamay ni Marco, ang sulat ng kanyang ama, na hindi niya alam kung kailan isinulat. Parang naghihintay ito sa sandaling ito. Pagbukas niya ng sulat, lumitaw ang mainit na sulat kamay ng kanyang ama. Sa aking mahal na anak Marco, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Pasensya na anak. Naaalala mo ba kung bakit kita tinuruan ng boxing? Hindi para manakit ng tao, kundi para matuto kang maniwala sa sarili mo at lumakad ng may dignidad sa sarili mong landas. Sa ibabaw ng ring, ang pinakamahalaga ay hindi ang kamao, kundi ang puso, ang paglaban sa takot, at ang pagtayo ng may kumpiyansa. Iyon ang tunay na lakas. Darating ang panahon na mapupunta ka sa isang tunay na mahirap na sitwasyon. Sa panahong iyon, tandaan mo, naniniwala ako sa iyo. Mayroon kang mas malakas na puso kaysa sa akin. Ang boxing ay hindi tungkol sa pagkapanalo laban sa kalaban, kundi tungkol sa pagkapanalo laban sa sarili mo. Labanan mo ang takot at kahinaan sa loob ng puso mo. Mahal kong anak, hindi ka nag-iisa. Laging nasa tabi mo ang tatay mo. Umagos ang luha sa mukha ni Marco. Parang naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Nang matapos basahin ni Marco ang sulat, lubusang nagbago siya. Hindi nawala ang takot, ngunit isang mainit na katapangan ang namuo sa kanyang puso. Tatay, naiintindihan ko na. Hindi ito laban kay Tyler, kundi laban sa sarili ko. Maingat na tiniklop ni Marco ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa at tinitigan niya ang punching bag sa gymnasium. Ngayon, oras na para simulan ang tunay na pagsasanay. Kinabukasan matapos ang klase, nagsimula ang unang formal na pagsasanay ni Marco kasama si Coach Ben. Una, balikan natin ang mga basics. Tiningnan ni Coach Ben ang posisyon ni Marco. Ang mga basics na itinuro ng kanyang ama noong bata pa siya ay naroon pa rin, ngunit naging awkward ito dahil sa matagal ng hindi pagsasanay. Ikalat mo ang iyong mga paa na parang shoulder width. Tama, ang bigat ay sa harap na paa. Ang guard, itaas mo pa ng kaunti. Nagpatuloy ang detalyadong pagtuturo ng coach. Sinunod ni Marco ang bawat isa at inilagay ito sa kanyang katawan. Sige, suntukin mo ang punching bag. Tumayo si Marco sa harap ng punching bag. Sa simula, nanginginig ang kanyang mga kamao, ngunit nang maalala niya ang sulat ng kanyang ama, kumalma ang kanyang puso. Pak! Tumama ang unang jab sa punching bag. Mahina ito, ngunit tumpak. Magaling. Ganoon. Pinasigla siya ng coach. Dahan-dahang, naging mas matigas at mas mabilis ang mga suntok. Bumabalik ang memorya ng katawan ni Marco. Pagkatapos sumuntok sa punching bag sa loob ng 30 minuto, pinawisan si Marco. Ngunit masarap sa pakiramdam. Paglabas niya matapos ang pagsasanay, naghihintay si Kate. Marco, okay ka lang? Nag-aalala na tanong ni Kate. Namula ang mukha ni Marco sa pamumula. Oh, okay lang ako. Masarap pa nga sa pakiramdam. Talaga? Hindi ka ba nahihirapan? Sa simula, mahirap, ngunit nang maisip ko ang tatay ko, lumakas ako, ngumiti si Marco ng maliwanag. Napanatag si Kate nang makita si Marco. Pero huwag mong pilitin ang sarili mo ha. Okay. Salamat Kate. Kinabukasan, mas naging seryoso ang pagsasanay. Nagsuot si Coach Ben ng mitts at naging kalaban ni Marco. Sige, ngayon suntukin mo habang gumagalaw. Hindi nakatayo lang ang kalaban. Gumalaw si Coach Ben pakaliwa at pakanan habang inuuga ang mitts. Hinabol ni Marco ang galaw at sumuntok. Sa simula, marami siyang suntok na hindi tumama, ngunit dahan-dahang naging tumpak ito. Magaling. Huwag mong sirain ang ritmo. Tingnan mo ng maayos ang timing. Basahin mo ang galaw ng kalaban, nagpatuloy ang pagtuturo ng coach. Ang pinakamahalaga sa boxing ay ang footwork. Tinuruan ng coach si Marco ng footwork. Pasulong, paatras, pakaliwa, pakanan, laging panatilihin ang balanse. Mahalaga din ang pag-iwas sa atake ng kalaban, ngunit mahalaga din ang paggawa ng sarili mong atake. Pinawisan si Marco habang paulit-ulit na nagsasanay. Sa simula, awkward, ngunit dahan-dahang naging natural ito. Malayo na nakatingin si Kate kay Marco. Ang kanyang pagbabago araw-araw ay nakakagulat.
Isang linggo na ang nakalipas mula nang simulan ang pagsasanay. Nagkaroon ng tiyak na pagbabago sa katawan at isip ni Marco. Una, lumakas ang kanyang stamina. Sa simula, nahihingal siya sa loob lamang ng 30 minuto, ngunit ngayon kaya na niyang magsanay ng 1 oras. Malaki din ang pinagbuti ng pagiging tumpak ng kanyang suntok. Kaya na niyang tamaan ang parehong punto sa punching bag ng sunod-sunod. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang mindset. Hindi na siya nagtatago at lumakad na siya ng may dignidad. Naramdaman din ng paaralan ang pagbabago ni Marco. Kapag nagkakasalubong sila ng mga kasama ni Tyler sa koridor, hindi na siya umiiwas gaya ng dati. "Oy, parang nagbago ang taong iyon ah," bulong ni Brad kay Mark. "Oo, mukha siyang mas matapang." Napansin din ni Tyler ang pagbabago na ito. Ngunit mas lalo siyang nagalit. Ayaw niya na naghahanda ang Pilipinong iyon upang labanan siya. "Magaling, mas magiging interesante ito." Malamig na ngumiti si Tyler. Sa kabila ng kanyang abalang pagsasanay, mas lalo pang lumalim ang relasyon ni Marco at Kate. Araw-araw, sinusuportahan ni Kate ang pagsasanay ni Marco at mas lalong nagpapasalamat si Marco kay Kate. "Marco, kumusta ang pagsasanay mo ngayon?" "Pakiramdam ko, mas gumagaling ako. Pinuri pa nga ako ng coach." "Talaga? Ang galing!" Ngumiti si Kate ng maliwanag. Nahawa si Marco sa kanyang kagalakan. "Salamat, Kate. Kung hindi dahil sa iyo na laging sumusuporta, baka sumuko na ako." Uminit ang puso ni Kate. 1 linggo bago ang laban, nagbigay ng mahalagang payo si Coach Ben kay Marco. "Marco, technical na. Malaki ang improvement mo. Ngunit may kulang pa rin. Ano po yun? Ang mindset mo. Iniisip mo pa rin na labanan si Tyler, di ba?" Tumango si Marco. "Hindi ganoon. Naaalala mo ang sulat ng tatay mo?" Sabi niya, "Ang boxing ay hindi tungkol sa pagkapanalo laban sa kalaban, kundi tungkol sa pagkapanalo laban sa sarili mo." Inilagay ni Coach Ben ang kanyang kamay sa balikat ni Marco. "Sa ring, huwag mong isipin si Tyler. Gawin mo lang ang best mo. Kung ganoon, susunod na ang resulta." 1 linggo bago ang laban, umabot sa tuktok ang pagsasanay ni Marco. Ngayon, ang tunog ng pagsuntok sa punching bag ay umalingaw-ngaw na sa buong gymnasium. Ang ritmiko niyang pagpalo ay patuloy na nagaganap. Mas natural na din ang galaw ni Marco. Nasiyahan din ang coach. Kumpleto na siya ngayon. Sa loob ng 2 linggo, talagang napakagaling. Ngunit alam din ng coach na si Tyler ay formal na nag-aral ng boxing sa loob ng maraming taon. Malinaw pa rin ang pagkakaiba sa kakayahan. Gayunpaman, kung gagawin ni Marco ang kanyang makakaya, sulit na itong labanan. Sa wakas, dumating ang bisperas ng laban. Natapos ni Marco ang pagsasanay at umupo sila ni Coach Ben. "Handa ka na ba para bukas?" "Opo, gagawin ko ang aking makakaya." May kumpiyansa sa boses ni Marco. "Tandaan mo, huwag kang mag-alala sa resulta. Ipakita mo lang ang natutunan mo. Sapat na yon." Sa gabing iyon, muling binasa ni Marco ang sulat ng kanyang ama. Bukas, talagang haharapin niya si Tyler sa ibabaw ng ring. Kung sasabihin niyang hindi siya natatakot, nagsisinungaling siya, ngunit wala siyang pagsisisi. Ngayon na ang oras upang ipakita ang tunay niyang sarili. Sa umaga ng araw ng laban, mas maaga kaysa dati gumising si Marco. Ang mainit na sikat ng araw ay sumisilay sa labas ng bintana, ngunit may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakita ang isang malinaw na naiibang hitsura kumpara sa 2 linggo na ang nakakaraan. Mas lumapad ang kanyang balikat at mas matapang ang kanyang tingin. Ngayon, talagang ngayon na. Huminga ng malalim si Marco. Hinawakan niya ang bulsa kung nasaan ang sulat ng kanyang ama at pinakalma ang kanyang sarili. Habang naghahanda ng almusal, naisip niya ang kanyang ina. Hindi niya sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa boxing match. Naisip niya na mag-aalala lang ito, ngunit napansin na ng kanyang ina. "Marco, parang may kakaiba sa'yo lately anak." "Ha? Bakit po? Nagbago ang mukha mo. Mas naging matatag ka." Mainit na ngumiti ang kanyang ina. "Ano man ang mangyari, gawin mo ang best mo. Naniniwala ang nanay mo sa'yo." Nanlambot ang puso ni Marco. Parang alam na ng kanyang ina ang lahat. Habang papunta sa paaralan, kumplikado ang puso ni Marco. Ngayong hapon,
talagang haharapin niya si Tyler sa ibabaw ng ring. Iba ang tingin ng mga estudyanteng nakakasalubong niya sa koridor. Alam na ng lahat ang tungkol sa laban ngayon. Lalaban ba talaga siya kay Tyler? Nabaliw ba siya? Si Tyler ay talagang nag-aral ng boxing. Pero, ang tapang niya. Narinig ni Marco ang mga bulungan. Ang iba ay may nag-aalalang boses. Ang iba naman ay puno ng kuryosidad. Sa tanghalian, dinalaw ni Kate si Marco. Kinabahan din ang kanyang ekspresyon. Marco, kumusta ang kondisyon mo ngayon? Okay lang ako. Mas excited pa nga ako. Ngumiti si Marco habang sumasagot. Ngunit nag-aalala pa rin si Kate. Talaga? Okay ka lang? Kung gusto mo pang sumuko. Kate, hinawakan ni Marco ang kamay ni Kate. Talagang okay lang ako. At saka, dahil sa'yo, mas lumalakas ako. Namula ang mukha ni Kate. Paano? Gusto kitang protektahan. Para sa'yo, gusto kong lumaban ng may dignidad. Bumilis ang tibok ng puso ni Kate. Naramdaman niya ang taos-pusong damdamin ni Marco. Marco, may sasabihin din ako, naglakas loob na sabi ni Kate. Kung mananalo ka sa laban ngayon, syempre, sobrang saya ko. Pero kahit matalo ka, okay lang. Ang mahalaga ay ang gawin mo ang best mo. At anuman ang mangyari, kakampi mo ako. Huwag mong kailanman kalilimutan yan. Seryoso ang tingin ni Kate. Nakakuha si Marco ng malaking lakas mula sa mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tyler mula sa dulo ng koridor. Naglakad siya ng may kumpiyansa at tinitigan sina Marco at Kate. Ay, nandito pala ang ating kandidato para sa champion. Ngumiti si Tyler ng mapanukso. Excited ako para ngayong hapon. Handa ka na ba? Pinanatili ni Marco ang kanyang kalmado at sumagot. Oo, handa na ako. Ganoon ba? Magaling, kita-kit sa ring. Nang dumaan si Tyler, sadyang binunggo niya ang balikat ni Marco. Ngunit hindi natinag si Marco. Pagkatapos ng klase, bago magsimula ang laban, huling kumpirmasyon ang ginawa ni Marco kasama ang coach. Kinakabahan ka ba? Kaunti lang, ngunit hindi masama. Ganoon ba? Makakatulong ang tamang kaba. Tandaan mo, ngayon, ipakita mo lang ang mga pinagsanay mo. Sapat na yon. Tinapik ni Coach Ben ang balikat ni Marco. Tiyak na ipagmamalaki ka ng tatay mo. Opo, salamat po, Coach. Puno ng pasasalamat ang boses ni Marco. Sa wakas, oras na para magpalit ng ringwear. Ang pulang ringwear na espesyal na inihanda ni Coach Ben. Pareho ito ng kulay ng isinuot ng kanyang ama. Nang tumingin siya sa salamin, talagang mukha siyang boxer. Ang tahimik at nagtatagong binata 2 linggo na ang nakakaraan ay wala na. Tatay, bantayan niyo po ako. Nagdasal si Marco sa kanyang puso. Marami ng estudyante ang nagtipon sa gymnasium, mas marami kaysa sa inaasahan. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang interes sa laban na ito. Sa iba't ibang sulok ng crowd, naririnig ang mga bulungan. Mananalo ba talaga si Marco? Mas may advantage si Tyler, di ba? Pero parang nagbago daw si Marco lately. Nakaupo si Kate sa harap na hilera ng crowd. Kinakabahan ang kanyang ekspresyon, ngunit puno ng suporta para kay Marco. Umusad si Tyler, nakasuot ng asul na ringwear. Talagang malaki ang kanyang katawan at mas malaki din ang kanyang mga kalamnan. Narinig ang hiyawan mula sa crowd. Tyler? 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 Itinaas ni Tyler ang isang kamay at sumagot sa crowd habang papunta sa ring. Kumpiyansa ang kanyang hitsura. Nang umakyat si Tyler sa ring, tumingin siya sa direksyon ni Marco at ngumiti ng mapanukso. Ngayon, si Marco na ang susunod. Naglakad si Marco sa gymnasium, nakasuot ng pulang ringwear. Medyo iba ang reaksyon ng crowd. Higit sa hiyawan, tingin ng pag-asa at pag-aalala ang nangingibabaw. Ngunit buong dignidad na naglakad si Marco, nakataas ang kanyang ulo, hindi na siya ang dating nagtatagong hitsura. Tinitigan ni Kate si Marco at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Talagang mukha siyang gwapo. Sa wakas, nagharap ang 2 manlalaro sa ibabaw ng ring. Si Tyler ay talagang 1 pulgada o higit pa ang taas kay Marco at kahanga-hanga ang kanyang maskulado na katawan. Si Marco, sa kabilang banda, ay mas maliit, ngunit ang kanyang tingin ay hindi bumababa. Tinawag ng referee ang 2 manlalaro sa gitna ng ring. Sige, maglapit ang 2 manlalaro sa gitna ng ring. Nagharap sina Marco at Tyler. Si Tyler ay may kumpiyansang ngiti pa rin.
Huling pagkakataon, kung susuko ka ngayon, hindi kita sasaktan, mahinang bulong ni Tyler. Kaagad na sumagot si Marco. Salamat, ngunit okay lang ako. Habang ipinapaliwanag ng referee ang mga patakaran ng laban, tinitigan ni Marco si Kate sa crowd. Nanlamig ang kanyang puso nang makita niyang magkahawak ang kamay ni Kate habang nagdadasal. Tumango din si Coach Ben habang nakatingin kay Marco mula sa ilalim ng ring. Mensahe ito na kaya niya. Huminga ng malalim si Marco at mahigpit na kinuyom ang kanyang guwantes. Ang 2 linggo ng pagsasanay ay umikot sa kanyang isip. Handa na ba kayo? Tanong ng referee sa 2 manlalaro. Handa na. Malakas na sagot ni Tyler. Handa na po. Medyo mahina ang sagot ni Marco, ngunit puno ng kumpiyansa. Itinaas ng referee ang kanyang kamay patungo sa gong. Ngayon, talagang nagsisimula na. Nagpigil ng hininga ang buong gymnasium. Maigpit na kinuyom ni Kate ang kanyang 2 kamay at si Coach Ben ay nakatingin sa ring na may kinakabahang ekspresyon. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Kate at sumigaw, "Kapag nanalo ka, papakasalan kita." Umalingaw-ngaw ang boses ni Kate sa buong gymnasium at sumunod ang sandaling katahimikan. Lahat ng daan-daang estudyante ay nagpigil ng hininga. Tinitigan ni Marco si Kate sa ibabaw ng ring. Namula ang kanyang mukha, ngunit seryoso ang kanyang tingin. Talagang taos puso ito. Sumabog ang crowd. Ano raw? Anong sinabi ni Kate? Seryoso ba siya? Talaga? Napakadelikado. Talagang napakadelikado. Baluktot sa galit ang mukha ni Tyler. Hindi niya kayang tanggapin na sasabihin ni Kate. Ang babaeng gusto niya, ang ganoong bagay sa Pilipinong iyon. Sa wakas, nagsimula ang laban. Sa pagtatapat ni Kate, may bagong lakas na umusbong sa puso ni Marco. Agad na lumabas si Tyler na agresibo. Nagbigay siya ng malakas na sunod-sunod na suntok na may halo-halong galit. Ngunit kalmado si Marco. Ang 2 linggo ng pagsasanay ay tumatak na sa kanyang katawan. Bahagyan niyang inigalaw ang kanyang ulo at iniiwasan ang mga suntok ni Tyler. Oh! Narinig ang hiyawan ng pagtataka mula sa crowd. Maganda ang pag-iwas ni Marco sa mga atake ni Tyler. Nang sumablay ang kanang tuwid na suntok ni Tyler, kumilos si Marco. Swoosh! Isang mabilis at tumpak na kaliwang jab ang tumama sa mukha ni Tyler. Bahagyang umurong si Tyler. Wow! Umusbong ang palakpakan mula sa crowd. Tumama si Marco kay Tyler. Nagkahawak ang kamay ni Kate at nagdasal habang nakatingin kay Marco. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, narinig ni Marco ang boses ng kanyang ama. Sa ibabaw ng ring, ang puso ang pinakamahalaga. Labanan mo ang takot at tumayo ng may kumpiyansa. Iyon ang tunay na lakas. Naging natural ang galaw ni Marco. Parang sumasayaw siya ayon sa musika habang gumagalaw sa ibabaw ng ring. Sa tuwing umaatake si Tyler ng agresibo, matulin na umiiwas si Marco at nagbibigay ng tumpak na counter. Bang! Dong! Sunod-sunod na tumama ang mga suntok ni Marco kay Tyler. Dahan-dahang nagsimulang mainip si Tyler. Kaya, bakit hindi ko siya matamaan? Hindi pa kailanman nararanasan ni Tyler ang ganoong karanasan. Laging siya lang ang sumusuntok. Lubusang nagbago ang ambience ng crowd. Ang mga estudyanteng dati ay sumusuporta kay Tyler ay nagsimulang magbigay ng palakpakan kay Marco. Marco, ang galing mo! Laban! Huwag kang sumuko! Wow, may skill pala talaga ang taong iyon. Tumayo si Kate at sinuportahan si Marco. Marco, kaya mo yan! Dumating ang boses na iyon kay Marco. Sandali siyang tumingin kay Kate at ngumiti. Sinimulan ni Tyler ang mga desperadong atake dahil sa galit. Mas umasa siya sa lakas kaysa sa teknik at nagbigay ng agresibong suntok. Ngunit kalmado si Marco. Binabasa niya ang ritmo ng kalaban gaya ng itinuro ni Coach Ben. Ang pinakadelikado ay kapag galit ang kalaban. Sa panahong iyon, may butas na lilitaw. Umiikot sa kanyang isip ang mga salita ng coach. Nang malaki ang pag-swing ni Tyler, hindi pinalampas ni Marco ang timing. Ang malaking suntok ni Tyler ay dumaan sa ulo ni Marco. Sa sandaling iyon, dong! Ang perpektong kanang tuwid na suntok ni Marco ay tumpak na tumama sa panga ni Tyler. Ito ang counter punch na paulit-ulit niyang pinagsanay kasama ang coach. Nanginginig ang mga mata ni Tyler. Nawalan ng lakas ang kanyang mga paa at umatras siya. Wow! Aha!
Lubusang sumabog ang gymnasium. Lumuhod si Tyler sa sahig ng ring. Hindi siya lubusang natumba, ngunit tiyak na nasaktan. Sinimulan ng referee ang pagbilang. 1, 2, 3. Nagpigil ng hininga ang crowd habang nanonood. Talaga bang makakatayo si Tyler? 4, 5. Pilit na tumayo si Tyler, ngunit nanginginig ang kanyang mga paa. Hinawakan ni Kate ang kanyang bibig, gamit ang kanyang dalawang kamay at nakatingin kay Marco. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. 7, 8. Nakaya ni Tyler na tumayo, ngunit kinumpirma ng referee ang kanyang kondisyon. Hindi siya nasa kondisyon para ipagpatuloy ang laban. 9, 10. Tumunog ang gong na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng laban. Winner, Marco Santiago. Itinaas ng referee ang kamay ni Marco. Agad na sumabog ang gymnasium. Wow! Sabay-sabay na tumayo ang crowd at sumigaw. Ang tunog ng palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Umiyak si Kate habang pumapalakpak. Talagang nanalo si Marco. Marco, congratulations! Sigaw ni Kate. Tiningnan ni Marco si Kate mula sa ibabaw ng ring at ngumiti ng maliwanag. Sa iba't ibang sulok ng crowd, naririnig ang mga tawag sa pangalan ni Marco. Marco, ang galing! Talagang ang galing! Ang hero ng ating paaralan. Nakaupo si Tyler sa sulok ng ring na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap ang katotohanan na natalo siya. Nang bumaba si Marco mula sa ring, tumakbo si Kate patungo sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa. Congratulations, Marco! Niyakap ni Kate si Marco. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Salamat, Kate. Kaya ko to dahil sa'yo. Talaga? Nakatulong ba talaga ako? Siyempre. Ang suporta mo ang pinakamalaking lakas ko. Namula ang mukha ni Kate. Lumapit din si Coach Ben at binati si Marco. Talagang napakagaling, Marco Santiago. Tiyak na ipagmamalaki ka ng tatay mo. Salamat po, Coach, dahil po sa'yo. Hindi. Ito ang nagawa mo. Ang resulta ng iyong pagsisikap at katapangan. Nanlambot ang mga mata ni Marco. Talagang parang panaginip ito. Simula sa araw na iyon, lubusang naging iba si Marco. Tinuring siyang hero sa paaralan. Kapag naglalakad siya sa koridor, binabati siya ng mga estudyante at pinupuri siya ng mga guro sa klase. Ang pinakamahalaga ay wala nang nangbubuli kay Marco. Hindi rin lumabas si Tyler sa paaralan sa loob ng ilang panahon. Ang relasyon ni Marco at Kate ay hayagan na ring tinanggap. Ngayon, walang sinuman ang nagtataka kung bakit magkasama silang dalawa. Ilang araw pagkatapos, magkasamang nagpalipas ng oras sina Marco at Kate sa gymnasium. Marco, maraming salamat talaga. Bakit? Sa pagprotekta sa akin at sa pagpapakita ng lakas ng loob. Hinawakan ni Kate ang kamay ni Marco. Ako pa nga ang dapat magpasalamat. Dahil sa'yo, talagang nagbago ako. Paano? Paano ka naging mas malakas? At paano ka naging mas matapang? Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Nga pala, Kate, ang mga salita mo noon, totoo ba? Namula si Kate at tumango. Oo, totoo. Kung gayon, naglakas loob na sabi ni Marco. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Baliw. Siyempre, ngumiti si Kate ng maliwanag. Sa sandaling iyon, sumilay ang mainit na sikat ng araw mula sa bintana ng gymnasium. Parang binabati ang kanilang kinabukasan. Naisip ni Marco, 3 linggo na ang nakakaraan. Para siyang isang transparent na tao lamang, ngunit ngayon, mayroon na siyang mahal at may tiwala na sa sarili. Nagsimula ang lahat sa maliit na katapangan na tumulong kay Kate sa koridor na iyon. Hindi niya akalain na ang maliit na katapangan na iyon ay magdudulot ng ganoon kalaking pagbabago. Ganoon din si Kate. Sa simula, simpleng pasasalamat lamang ang kanyang nararamdaman, ngunit ngayon, naging tunay na pag-ibig na ito. Isang buwan pagkatapos, magkasamang kumakain sina Marco at Kate ng tanghalian sa rooftop ng paaralan. Alam na ng buong paaralan na magkasintahan sila. Marco, talagang masaya ako lately, sabi ni Kate habang sumasandal kay Marco. Ganoon din ako, dahil kasama kita, parang panaginip ang bawat araw. Sagot ni Marco habang hinahawakan ang kamay ni Kate. Pero, noong una mo akong tinulungan, alam mo na ba na mangyayari ang lahat ng ito? Tanong ni Kate na may pilyong tingin. Hindi. Naisip ko lang na tama ang ginawa ko. Dahil sa tamang bagay na iyon, nakakuha ako ng pinakamagandang boyfriend, di ba?
Ngumiti si Kate at hinalikan si Marco. Namula ang mukha ni Marco. Kate, salamat sa pagtitiwala sa akin. Baliw. Normal lang yan sa nagmamahalan. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti ng masaya. Sa malayo, nakita ang gymnasium. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang pag-ibig. Katapangan at pag-ibig na natagpuan sa ibabaw ng ring. Ngayon, pakiramdam ni na Marco at Kate na kaya nilang gawin ang kahit ano